Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules. Nelson? Masayang Miyerkules, Jen, at sa ating mga kababayan, sa panig ng mundo po kayo naroroon, lagi po kayong welcome sa Saganang Mamamayan. Ngayon pala ay March 18 na. March 18, araw ng Miyerkules. Ayan. Huling araw na Nang? ng taglamig. Ah! Sabi ng Pag-asa. At bukas ay simula na po ng mainit na panahon sa buong kapuluan. Mainit-init, ano? Yes. Eh. Ano, ha? Oh. Pero, meron tayong, wag natin patagalin, Nelson, dahil meron tayong dalawang mainit na istorya ngayon. Ano yan? At yan ay tsak inaabangan ng ating mga kababayan. Una, tinupad po ng COMELEC ang kanilang sinasabi na sa araw na ito'y magdidesisyon na po sila sa isyung kinasasangkutan ni Senador Rodante Marcoleta. Aba, Di ba? tungkol sa sose? Tungkol po doon sa kanyang Statement of Assets, Statement of Contribution and Expenditures. Oo. Ano ha? Oo. Pero nagkaroon kasi ng konting, delay yan dahil sa may pumasok na usapin ng SALN. Oo nga. Ang pwede daw palang dinggin ng COMELEC dyan, yung SOSI lang. Yung SALN, hindi obra. Oo. Kasi sa ibang opisina ata yun. Pero ganun pa man, ayun ho, nagpalabas na po ng desisyon ang COMELEC, Nelson. Ano sabi? Batay po sa naging pahayag ng COMELEC, pinagtibay po ng Commission on Bank. Ibig sabihin, yung lahat ng mga commissioners, Nelson, ng COMELEC, ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department, ito pong PFAD, Okay. itigil na, i-terminate na ang ginagawang investigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta. Bakit Ayun. naman? Ba't ititigil? Di ba mukhang- natapos na? Ha? Tapos na ba yung investigasyon? Titigil lang. Ay mukhang ititigil na kasi wala naman daw nakikitang ebidensya na magdidiin kay Senador Marcoleta, Nelson. Ganun ba? Oo. Oo. Yan. Mamaya, i-report ito ni Erlo Bringas. Pero unahin na natin siguro. Hinihintay na ng ating mga kabayan itong mainit-init na balitang ito. Di ba? At yung pangalawa, mamaya, ay yung naging desisyon naman ng House Committee on Justice ba yun? Oo. Ukol doon sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman ang kanilang napagdesisyonan? Mukhang sufficient in form at sufficient in substance. Tapos, meron pang sufficient in grounds. May dinagdag ba? Yung grounds kanina. Sufficient in ground. Oo, ground. Ganon. No. Kaya tuloy ang hearing. Ibig sabihin, hindi pa naman isasampa sa Senado, Jen. Hindi pa akyat. Magkakaroon para, kumbaga sa ay yung preliminary hearing. Ayun. Yan. Didinggin yung testimonya ng testigo at tatanungin naman yung yung nasasakdal. Ayun. So, kung ang pag-uusapan doon sa committee level pa lamang, doon pag-uusapan, hindi pa iakyat sa Senado. Pero, ibig sabihin, buhay pa. Ayun. Hindi pa pinapatay. Ito na po, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng COMELEC, Nelson. Naku, maikli lang naman, si Attorney John Rex Laudianco. Attorney, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Attorney John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Net25. Magandang hapon po. Opo, mukhang nagpalabas na po kayo ng desisyon ukol dito sa issue at kaso na kinakaharap po ni Senador Rodante Marcoleta. Sa inyo na nga po manggaling, Attorney, ano ho ba naging desisyon ng ANBANG? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na po nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Ang ginawa po ng COMELEC dito ay nag-initiate
ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa COMELEC para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, nag-schedule ng hearing sana ng December, nauwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109. Hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ngunit sa isang banda, dalawa po kasi ang naging kinahinatnan ng pag-aaral ng PIFAD. Doon naman sa nagbigay ng contribution, malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa COMELEC ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, di pa pa. Sa pagkakataon pong ito, hindi sumunod yung 3 tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, napatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad, wala pong report eh. Ano ang mangyayari? Malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At dahil po dyan sa ikalawang bahagi ng rekomendasyon, inuutusan po ang PIFAD na pagsampa ng kaso sa COMELEC Law Department laban dun sa 3 contributor ni Senator Marcoleta na hindi nagdeklara. So yan po ang kinalabasan ng ating resolusyon. Ayun. So sa part ni Senador Marcoleta, wala pong election offense na nagawa siya? Wala po. Dahil malinaw po yung Republic Act 7166, hindi na kasong kriminal ang hindi pagkakatupad sa Section 109 ng Omnibus Election Code. So yun bang tatlo ay lumalabas sa sila po yung nag-contribute? Ganun po ba ibig sabihin? Tama po kayo, yung nagbigay po ng almost 75 million pesos. Sila po ngayon ay may kakaharapin sa COMELEC Law Department dahil po magsasampa ng complaint yung aming PIFAD. Huwag naman din po sila mag-alala kasi meron pong due process. Ito po yung preliminary investigation, parang piskal. Pwede po sila magsumiti ng kanilang tugon, ng kanilang sagot, pati ng kanilang ebidensya. Pero sa usaping ito, halimbawa, kasi di ba yung SOSE, alam ko, parang pwedeng itama kung nagkamali. Amendment. May amends. Ito ba, na-late ho kami. Hindi namin naipasa, hindi kami. Pwede bang parang late ang kanilang pag-sumite ng mga dokumentong dapat nilang kailangan patungkol sa 3? Hindi naman po, Sir Jen at Sir Nelson, hindi naman po siguro maituturing na late, ngunit yung correction, yung pagtatama ay obligasyon po yan, nananatiling obligasyon po yan. So pwede pong maitama po yan. Nelson? Kaya lang may deadline yata yun, parang 6 months lang after elections? May deadline po ba yun, attorney? Opo, wala naman pong hard and fast rule na kailangan sa loob ng 6 na buwan. In fact, kung titignan nga po natin yung umiiral na mga panuntunan, dapat yan not later than 30 days after the elections, kumpleto na, wala nang pagbabago. Ngunit wala rin naman pong nagsasabi na hindi maaring i-correct pagtatama doon po sa nauna ng isumite po dito.
Ayun. So yun pala ang malinaw. Ano? Sa bagay, yung SALN, pwede nga daw i-amend dyan. Sabi ng Supreme Court noon. Pero ito po ba, attorney, ay... kasi ang tingin nila dito, parang bagong panuntunan ito. Parang gumawa kayo ng bagong guidelines sa SOSE, attorney. Anong masasabi po ninyo? Naku, hindi po. Gaya nga po na napag-usapan natin, yung unang batas, Omnibus Election Code 1985 yan, na tama naman po kung nasunod yung dating batas, talagang criminal offense po yan. Ngunit nung 1991, lumabas po ang Republic Act 7166. Ano ang sabi ng Kongreso? Yang mismong Section 109 na nagtatakda, dati kasong kriminal, pag hindi mo nasunod, ay hindi na kasong kriminal. So hindi po ito bago. Nagkataon lang po siguro na yung mga ilang pong may pananaw dito, maaring hindi po nila nadaanan yung isa pang batas. Alam niyo po kasi, hindi po iisa ang batas panghalalan. Napakarami pong batas panghalalan. Kaya nga po, COMELEC ang nauna pong nagsusulong nung pagsasubmit namin ng revised Omnibus Election Code. In fact, ginawa po namin ito ng 18th Congress. Hindi po naging batas. Ginawa namin muli nung 19th Congress. Hindi rin po naging batas. Hindi po kami mapapagod. Itong 20th Congress, muli po namin isusulong ang pagre-revisa sa isang makabagong Omnibus Election Code po. Ayun. Dito pala lumilitaw na mas obligasyon, may obligasyon ang mga campaign contributor na sila ang magdeklara para kasi kung hindi i-declare nung kandidato, at least doon makikita, di ba? Sa mga contributor. Sa mga contributor, kung sino-sino yung nag-contribute. Tama po ba? Tama po kayo at may isa pa pong aspeto yan kasi pagdating sa buwis. Alam niyo po kasi kapag ang contribution, pagbibigay ng anumang bagay na may halaga ay gagamitin sa kampanyahan. Yun po yung layunin talaga. Wala pong buwis po ito. Hindi po mabubuwisan ito. Ngunit kung tatanggap po sa ordinaryong kalakalan sa pang-araw-araw ng isang contribution, may tuturing po yung donasyon at meron po tayong tinatawag po na donor's tax. May buwis po yan. Siguro isa po yun sa dahilan kung bakit ang batas natin na nagre-require na pareho, yung tatanggap at yung magbibigay ay kailangang may deklarasyon. Ayun. Oo nga. No. Pero teka lang, naalala ko, di ba mayroon pong complaint yung grupo ng Bantay Daya, yung kila Attorney Arrow ba yun? Hindi ba kasama ito sa nag-iusapin? Hindi po. Dahil po ito po ikaka-endorso pa lamang ng ating Office of the Ombudsman. Ito naman po ay diretsong kasong kriminal. Ayoko pong i-preempt ang aming COMELEC Law Department dahil magsasagawa pa lamang po ng preliminary investigation. Ngunit kailangan din po nating i-distinguish ano ba yung kinakaso doon. Dahil ang tanging jurisdiction po ng COMELEC ay para sa election offense. Kailangan malinaw po yan. Kung ang isang bagay po na isinasampa ay hindi election offense, halimbawa po ay katulad ng ibang kasong kriminal na na-define sa Revised Penal Code. O kaya po yung katulad sa ibang salin, ibang ahensya po ang may jurisdiction po dyan, hindi po ang COMELEC. Yun bang sinampa nung Bantay Daya? Hindi ba sa COMELEC nila inihain yun? Dalawa po, may nauna po sila sa COMELEC at meron pong inendorso pa ang Office of the Ombudsman. Ngunit sa pauna po, parang may kasama po sa alegasyon nila na perjury o yung hindi pagsasabi ng totoo. Meron pong ikalawa doon na patungkol sa SALN po. Parang ganun po yan. Ayaw ko pong i-preempt dahil ongoing po ang preliminary investigation dito. Basta ang nililinaw lang po namin, malinaw po at limitado ang jurisdiction ni COMELEC patungkol lamang dapat sa election offense. Opo. Attorney John Rex, maraming salamat at nalinaw niyo po itong bagay na ito. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, ang tagapagsalita po ng COMELEC, ang ating nakapanayam, Attorney John Rex Laudianco. Nelson. Ayun. Kaya kailangan, bago ka magsalita dyan, dapat alam mo muna lahat ng mga batas luma at bago no? Oo, kasi kung alam mo yung luma lang, hindi na pala offense yun. Na-repeal na pala yung batas na yun. Ang tagal na. Oo, Sobrang tagal 1991 na pala. No? Oo nga. Pero kailangan mo pa rin ideklara dahil para naman doon sa mga contributors mo. Ayan. Oo. So, yan, nilinaw natin, sa panig po ni Senador Dante Marcoleta, hindi siya wala siyang nalabag na election, nagawa na election offense. Ayun nga. Ayun. Oo. Okay na. Paano mo lalabigin ng
Oh. Batas na wala naman pala, no? Kasi Nirepet. parang hindi matanggap ng iba eh. Kasi nag-design na sila. Para sa kanila kasi naku, yari na, huli na. Ayan nga sabi natin, di ba? Oo. Oo. Maging sa Senado nga eh. Kitang-kitaan niya na ito isang paglabag, usapin ng ano ito. Oo nga. Ano tawag doon? Bribery niya ito. Diba mga ganyan? No? Kaya kung yun ang pakikinggan mo, naku, guilty. Parang ganun, ano? Kaya nililiwanag po. Wala pa lang election offense. Ano ha? Kung ano man po ang mangyayari at kaganapan ukol sa bagay na yan, yan na po ang desisyon ng Commission on Elections na son. Ngayon. At sa panig naman pala ng mga campaign contributors, Nagpapaliwanag sila. magpapaliwanag po kayo. Hindi sila nagdeklara. Kasi yun pala yung nananatili sa patas. Ano? Yung mga campaign contributor, bagamat yung mismong politiko ay, anong tawag doon, sabi niya? Hindi na siya criminal offense, hindi na siya election offense sa ngayon. Okay. So, ano pa? Malinaw na tayo dyan sa bagay na yan. Malinaw na tayo. Dito man tayo muna sa magagandang balita, Jen. Meron ba? Kasi puro pangit na balita ang natutunghayan natin nito mga nakaraan di ba? Tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang presyo ng diesel, at bukas ay tataas pa ang pamasahe. Di ba sinabi? Tataas ang pamasahe sa jeep, tataas ang pamasahe sa barko, sa nagdesisyon na. aeroplano, pati sa lahat na. Nako, anong good news doon? Yung tataasan pala. Eto na ang sinasabi ko sa inyo. Sa nagsasabing wala naman silbi ang gobyerno ngayon. Eto na, Jen. Magbibigay sila ng pamasahe na. Sila na magbibigay. Di ba ang sabi natin, kawawa naman yung mga pasahero. Kasi yung driver, nabigyan ng ayuda eh. 5,000. Oo. Tapos pati jeepney driver, bibigyan din 5,000. Nakaschedule na. Pati nga yung driver ng motorcycle taxi. At sabi natin kahapon, parang unfair, di ba? Binigyan nyo na ng 5,000 ang driver, magtataas pa sila ng pamasahe. Oo nga naman. Paano yung commuter? Hindi nyo ba bibigyan ng dagdag pamasahe? Kaya nga namamasahe lang, mga minimum, at saka ano yan, below minimum pa yan. Marami sa mga yan. Eto na. Wala pa man ang kanyang superpower, emergency power, nagpakita na ng power ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang sinasabi ko. May power Ayun na. Tapos na usapan. Alam mo ginawa niya? Ano sinabi? Sinuspindi niya ang gera sa Iran. Hindi. Ano sabi? Ano lang yan? Pampasarap na kwentuhan yan. Ganon. Sinuspindi niya ang pamasahe, ang pagtataas ng pamasahe. Sa implementation. Kasi bukas na po ito Huwebes magsisimula bukas, yung sa jeep ay magiging 14, di ba? Oo. Tapos, ipinakita natin kahapon. Itong sa modern jeep, 17 pesos. Ayan, oo. Sabi ng Pangulo, parang tama yung dalawang kamoting kahoy, parang unfair sa mga commuter. Buti na nanonood kayo sa amin, mahal na Pangulo. Sabi niya, parang siguro ay sundin natin yung suggestion ng dalawang kamoting kahoy. Yung iba dyan, sabi niya, mga sip-sip lang sa amin. Pero itong dalawa, nagkasabi ito na totoo ito. Nagsasabi ito totoo, maganda man o hindi. Sa ganang mamamayan na kanilang talagang sinasabi. Nagbibigay yan ng tamang suhestyon. Ilang linggo matapos ang pag-atake ng US at Israel sa Iran, inanunsyo kasi ng DOTR na tataas nga ang pasahe sa mga transportation, kabilang po ang jeep. Inatasan ng Department of Transportation dahil po sa utos ng Pangulo, wag muna, ipagpaliban na muna ang implementation nito. Ayun. Ito ang paliwanag ng Pangulong Bongbong. Ayan, sabi niya, narinig ko sa dalawang kamoting kahoy. Hindi kayo naniniwala? Ayan, pakinggan po natin. Paggising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fair hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna
ang fare hike. At i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming hangarin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alalahanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at ligtas. Maraming salamat po. Ayos at ligtas. Ayun, Nelson. Ano sabi niya dyan? Oh. Suspendido. Hindi. Pagising na kinumaga. Pagising ko kaninang umaga, nakapakinig ako ng 100%. Nabungaran ko yung dalawang gwapo, sabi Ayun niya. nga. Headlines, di ba? Headlines eh. Puro taas eh. Oh. Ayun. Hindi sinabi na po, Mr. President, sabihin mo 100%. 100%. Kaya napanood ko sa 100%. Yan. Di ba? At dahil dyan, sa pagkakapanood niya, napagmuni-muni ng Pangulo, tama ang suwestyon na ito. Yun. At wag munang itataas ang pamasahe sa mga public transport. Ayan. At yung isa pa, maganda rin Nelson, yung MRT, sa halip na magdagdag, babawasan pa. May discount. Discount pa. Yun. Pati yung toll road, yung Oo. toll fee. Sa mga expressway. Ayan, ay mayroon din pong diskwento na ibibigay. Yan. Kasi naman itong MRT na, itong rail system natin, subsidized naman talaga ng gobyerno yan eh. Tama, so tama. sa halip na yan ay Magkakitaan magtaas, pa. bababaan pa po. Diskwento pa ang ibibigay ng MRT Yes. at saka LRT siguro. At yung dumadaan po sa toll, gaya ng mga kalakal, yung mga truck, o yung kung ano pa man, bibigyan din po kayo ng diskwento. At wag na po kayo mag-iiwan ng 1 kilong talong, 1 kilong ampalaya, 1 kilo sa mga pulis. Tanggalin nyo na po yan. Wala na. Oo. Pati yung pass-through fee. Nason, pinaalis na rin po yan. Ha? Mga LGU. Ano? Yan, si LGU. Kada dadaan yung truck na may dalang gulay, sisingilin pa. Yun na nga. Sabi nila, hindi kasi pag maintenance ng sasakyan, sa ngayon, wala muna yan. Kasi mayroon tayong krisis sa gitnang silangan. Ayan. Yan. Oo. At eto pa, Jen. Meron pa. Yung emergency power na hinihingi ng Pangulo para mabawasan ang excise tax, alam mo ba, aprobado na sa House, aprobado na sa Senado. Yan na. Ayun na. Eto pang maganda. Ano sabi? Nagkasundo sila na wag ng pagtalunan. Ayun! Inadapt na po ng House of Representatives ang version ng Senado, Senate Bill 1982. So yung version ng Senado inadapt, hindi yung version ng Kamara. Hindi. Ibig sabihin, kung ano yung pagkakasulat ng Senado, yun na yung aprobahan din ng House. Ayun. Kaya mas mabilis na ito at magiging batas. Magkakaroon ho ng kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend o magbawas ng excise tax sa produktong petrolyo. So sa madaling salita, tama yung sinabi ni SP Soto na baka bukas, pasado na ito. Ito na, pasado na. Ayun. So, ihahain ito sa Pangulo. Pipirmahan na lang niya. Pipirmahan yan. Agad-agad ba ay i-implement na ito? So, pero ang wala pang final, kung babawasan lang o totally. Depende raw sa ano yan sa presyohan. Ganon. Diba, ang presyo ay sobrang taas. Depende kung babawasin. Kung magkano ibabawas. So, yun. At least,
Di, tsaka ano ito kailangan pa ng publication ito dyan bago Ipapublicize pa ba yan? Huwag na siguro nagmamadali tayo Bagay, wala naman sigurong question. Oo, sabi na po, emergency power nga binihingi ko. Tapos emergency, tapos may publication dadaanin pa natin sa kung saan-saan. Di ba? 30 days din yun Yun nga, emergency power, minsan nga, pati yung mga procurement process, hindi na niya suspendido, suspendido na rin, pati yung mga bidding na yan Oo nga. Di ba? Binigyan mo pa ng emergency power, tapos padadaanin mo rin para sa mga proseso. Ihintay mo pa. Tatagal pa po lalo yan. Iyon nga. Di ba? Oo. Ayun. So pagka naipasa ito, nabigay sa Pangulo, Lunes na Lunes, suspendido na po ang excise tax. Announcement na lamang ng Pangulo, hintay natin. Executive order na lang yan. Executive order. Ukol sa bagay na ito. So dalawa ito, Nelson, hindi po matutuloy ang dagdag pamasahe sa mga pampubliko sasakyan. Yung rail system natin, baka diskwento pa ibibigay. Tapos toll road, diskwento rin din. Tapos bibigyan pa ng emergency power ang Pangulo. Ayun, kung mababawasan ng presyo ng produktong petrol sa pamamagitan ng pagbawas sa excise tax, malaking tulong din ito. Alam mo, malaki ng problema daw ng mga gas station ngayon, ha? Anong problema? Hindi na nagkasa doon sa kanilang digital, yung presyo. Ay kasi double digit lang sila Yun na nga Hindi nila akalain na ang presyo Darating ng gasolina at diesel aabot ng 100 Yun na nga, triple digits. Kaya 99 point, tapos centavo na dapat, di ba? Oo. Nung mag 100, yung iba dyan gumupit ng Ng papel na lang, nalagyan ng 1. Yung iba naman, yung centavo, tinanggal na lang. Ganon. Ayun, ganun po ngayon. Yun ang laki ng problema ng gas station. Kaya kung minsan, dapat yung gumawa niyan, napag-isipan yung future Dapat Akalain hindi ba na ganyan darating na kalit lang Di ba, magtataka ka, lahat ng gasolinahan, ganun Kasi hindi talaga nila isipin na 3 digits Ni wala sa hinagap Wala. Na magiging 100 per liter ang diesel or gasolina. Kasi alam nila, kapag umabot ng dati nga umabot ng, di ba, nagdagdag na 5 piso? Muntik na magkagulo yung mga tao Nung araw dyan, 2 piso lang idadagdag. Ayun, Muntik na magpalit ng presidente. Totoo. Ngayon, mantakin mo. Halos 30 pesos na kung sinama pa natin yung nakaraang linggo. Mahigit pa palang 30. May mantakin mo, kasi noong nakaraang 60. Yes. Di ba? Tapos naging 100. Hindi yung 40 na pala tinaas kung susumahin mo lahat. Totoo. At iba pa itataas bukas, Yes. Webes. Di ba? Araw-araw. 3 araw yan Iba pa itataas bukas. Mabuti na lamang nagsa-celebrate tayo ngayon, Nelson. Ano yan? Ang Women's Month. Aba! Opo. Bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Women's Month, magsasagawa po ang PMO Lanao del Norte, Iligan, o PMO LNI ng film showing. Opo, magpapalabas po sila sa pangunguna ng Gender and Development Program, katuwang po ang kanilang kooperatiba. Nakiisa rin po sila sa food parade at maikling programa sa Iligan City, kung saan binigyang diin ang gender equality at inklusibong lipunan. Ang mga aktibidad na ito ay patunay ng suporta ng tanggapan sa gender development at empowerment ng kababaihan. Ayon, congratulations! At kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades.
mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. Eto pa, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan, Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayan. Para sa ano yan, masarap na tulog. Ayan, oo. Kailangan natin yan. Naantok na ako Oo. Isa daw po sa pinakamahalaga sa buhay ng tao yung Tulog. natutulog. Oh. Ayan, ano ha? Sapagkat yan daw ang pagkakataon para mag-regenerate ang iyong katawan. Oo. Ayan. Kailangan maayos na pagkain, Yan. maayos na pahinga, at maayos na paggalaw. Yan. Oo. Kung kulang ng isa doon, hindi po pwede. May diferensya na konti. Ito. Yan. At tumanggap po na tayo ng report. Iniadapt na po ng House of Representatives ang Senate Bill 1982 na nagbibigay po ng emergency power kay Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin o kaya po naman ay bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Mula po sa Senado, si Mar Gabriel. Mar, anong latest dyan? Yes, and lagda na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kailangan para maging ganap na batas yung Senate Bill 1982 na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya para suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Yan ay matapos ngang i-adapt ng House of Representatives ang Senate version na nagpabilis sa proseso at otomatikong pagkonsidera dito bilang enrolled bill. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, hindi na kailangan ng BICAM at agad na ipadadala ang enrolled bill sa palasyo para sa lagda ng Pangulo. Base sa Senate version dyan, tatakyasan at tindihin ang excise tax sa langis kapag pumalo ang presyo ng crude oil sa $80 per barrel sa world market at magtutuloy ito ay namang iba yung buwis kapag bumaba na sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Sa computation ng Department of Finance, kung sususpindihin itong excise tax, ay aabot sa 11 pesos ang mababawas sa kada litro ng gasolina, habang higit 6 pesos naman sa kada litro ng diesel. Sa harap niyan, binatikos naman ni Senator Amy Marcos ang administrasyon dahil sa tila kawalan daw ng koordinasyon ng mga opisyal sa pagtugon sa nararanasang krisis sa langis. Kasunod na rin yan dyan ng pagbaba ng Pangulo sa fare hike na nakatakda sa ng ipatupad bukas. Nakakalito rin daw yung pahayag ng Finance Department na hindi pa raw kailangan sa ngayon ang pagsuspinde ng excise tax. Kaya sabi ni Marcos ay nakalilito at tanong niya, wala raw bang GC itong mga opisyal ng gobyerno para pag-usapan itong tugon sa krisis. Para naman kay Senate President Vicente Soto, sapat na sa ngayon yung subsidiya para sa transport industry
para tugunan itong mataas na presyo ng krudo. Kahapon una na ring sinulong ni Soto ang pagbasura sa umiiral naman na oil deregulation law na nag-aalis sa kapangyarihan ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng petrolyo sa bansa. 2022 pa raw nang magain siya ng panukala para repasuhin ng batas na nagbigay ng kalayaan sa mga kumpanya na magtakda ng presyo ng petrolyo. Jen, Nelson. So ano ang magti-trigger, Mar, para suspindihin o talagang tuluyang hindi na ipatupad ng excise tax? Well, ang magti-trigger dyan para ipatupad yung emergency power ng Pangulo para suspindihin yan ay pag pumalo nga sa higit $80 o yung presyo ng crude oil sa world market. At agad niyang bawasan pag bumaba na doon sa $80 per barrel yung presyo ng petrolyo. Yes. Ang point ko, Mario, di ba sabi kasi kung babawasan o talagang totally i-scrap yung excise tax, di ba? Sabi kasi dito sa emergency power, posibleng bawasan lang or totally tatanggalin yung excise tax. Well, option yun, Jen, ay binibigay sa Pangulo. Option yun, no? Kung kaya kasi yan, Jen, kung babawasan mo o totally i-suspend mo yung excise tax dyan sa mga produktong petrolyo. So, sapagkat ito inaprubahan na ng dalawang kamara, ano to, ipapasa na sa tanggapan ng Pangulo? Well, Jen, inadapt na ng yung version ng Senado. So, aprobado na yan, considered na yan as enrolled bill, at yan ay ipadadala na sa Pangulo para sa lagda niya. Yes. Meron silang estimate kung mga magkano yon, Amar, ang pwedeng mabawas? Estimate dyan ng Department of Finance, 11.2 pesos yung mababawas sa gasolina, habang 6.72 naman sa kada litro ng diesel. Maliit lang pala, no? Masasapawan din ang pagtaas. Ay, nako. Mar, salamat. Ay, teka lang. Hindi ba nagpa-ambush interview si Senador Marcoleta dyan? Well, sinubukan natin kanina dyan, nahingan ng reaksyon niya dun sa desisyon ng Comelec Anbank, pero hindi nagpaulak ng panayam ni Senator Marcoleta. Ayun. Abangan na lang daw sa saganang mamamayan, no? Sabi niya. Oo, sabi niya, mamaya na lang, manood na lang kayo ng saganang mamamayan. Ayun. Mar, salamat na marami, ha? Ayun Salamat po. sa inyo, Jet. Si Mar Gabriel, ang ating reporter na nakatutok sa Senado. Nelson. Ayun. O, paano? Pero, Jen, yung sinasabi mo na pwede ba yung ipatupad ka agad? Oo. Total, emergency naman. Oo naman. Dapat nga. Ang sabi po ng batas, sa landmark ruling, abogado tayo Hindi ngayon ba pwedeng i-centris mo na yan? Mas malapit naman sa landmark yun. sa landmark ruling na malapit sa SM North, Ano sabi? Tanyada versus Tubera. Sinabi ng Supreme Court na mandatory ang publication ng anumang mga batas. Hindi po pwedeng basta ipapatupad kahit pa may emergency situation. Ganon. Yan daw ay bahagi ng due process. Ha? So, ipopost pa sa official gazette natin. Yes, yan, no? ipopost pa. At 15 days bago 15 ito days? maging... Kailangan baka daw malaman muna ng publiko. Mga ikalabing-apat na araw, bumaba na. Di paldo-paldo na yung gasoline station. Yun nga. Ay, nako. Saglit lamang po, ha. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. At gamit po naman ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu. At pagkatapos pa-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng saganang mamamayan. Ayon, Nelson. Oy, salamat pala sa mga estudyante. Mula po sila ng Capiz. Mga estudyante ng Capiz. Lumuwas pa po sila at pumunta sa ating studio, Nelson. Para lang makita tayo. Para makita ang ano ba nangyayari dito. Ayun nga. Ang problema daw nila ngayon, pamasahe, pauwi. Kasi Naku nagmahal po, yun lang. Nagmahal. Ay, nako. Eto muna tayo dyan, ha? Ganun. Ano yan? Ito na. Kasama ba to?
Hindi ko alam. Di ba? Di ba ba? Wala pa yata kontrata yan. Alam ko, magbabayad kasi kat-kat ka na yan dito eh. Sarap pa naman kasi ito. Paborito ko itong lapid, lapid. Nung isang araw, tumitingin-tingin ako sa tindahan na yan. Ganun, galaway-laway ka Sabi na, ko, no? parang, kailan kaya ako makakabili nito? Hindi, sa hirap ng panahon ngayon, Nelson. Pwede, alam Ay, mo, mga ulam na yan. Ulam na yan. Ulam yan, no? Ulam. Hindi, ako yung suka lang. Mahal nga yan eh. Ibabawag ko sa kanin yung suka. Naalala ko nung bata ko, yung mga yun, ako elementary. Suka lang na, tapos isa shotgun mo ng asin. Ito to yan, Tapos Yan. may kasama pa suka yan, pare ko. Aba, ganun, kompleto na. May R. Lapid. Ayun. Special. Sour soup. Sour sauce pala. Yun. Oy, nako. Suka pa lang ito, pare ko. Paldo-paldo na tayo dito. Ito ba yun? Ito ba yun? Meron ka rin ba? Meron. Oo. Talaga Ayan, naman. Thank you po. Ha? Salamat po sa R. Lapid Chicharon. At dahil dyan, makayayaman na tayo, Nelson. Aha. Sa kabila na naghihirap na paligid natin dahil sa gera, tayo naman ay nakakaalwan-alwan Nako. sa mga sumusuporta sa ating palatuntunan. Tama ka dyan, Jen. Oo. Kasi tumawag kanina si US President Donald Trump. Kanino? Sa akin, tumawag. Uy! Magko-commercial din siya. And naghihimutok. Ba? Nag-iwat, sabi, ano ba naman itong mga kaibigang ito? Bakit ba naman nagkaganito, ha? Yun ang problema natin ngayon. Ang ayos-ayos na usapan natin noon, ngayon, iiwanan niyo ako sa ere? Hindi kasi sabi niya, akala ko, pag-uusapan natin, puro kasunduan, pa-peace, ganun-ganyan. Ginawa mo yan sa Ukraine, ginawa mo sa ibang bansa. Ba't kayo sa Iran sinubo mo kami sa gera? Ayun nga. Di ba? Kasi, nanawagan kasi po si US President Donald Trump na pwede bang tulungan niyo ako? I-secure natin yung Strait of Hormuz. Yun na nga, Ang dami sabi na ko. kasi nagre-reklamong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Hindi kasi makadaan dyan sa kalsada na yan eh. Dyan sa daan na yan. Sa Strait of Hormuz. Maliit lang pala yun. Hindi rin pala kalaparan yung Strait of Hormuz. Kasi nga, ang Tagalog daw ng Strait of Hormuz, kipot eh. Kipot, makipot talaga. Akala ko straight diretso. Pero pakurba rin pala yan. Pakurba eh. Ang problema, nanawagan siya na magpadala kayo ng warships sa Strait of Hormuz. Para halimbawa, barkong pandigma na gusto ipadala. nagre-reklamo kayo na hindi nyo maibiyahe yung karga ninyo dahil kayo ay binobomba. And then, i-secure nyo, kayo na magbantay. Yan. Hindi naman kakayanin ng Amerika na lahat kayo babantayan namin yung kargamento ninyo. Totoo. Ang problema, ito po ang naging reaksyon ng iba't ibang mga bansa. Meron na ba? Tumugon na ba sila? Tumugon na. Hindi kasi ang unang nabasa ko sa bago mo lang banggitin yan, si Secretary Gibo Teodoro ang unang tumugon Ay, oo. Di ba kayo ng umaga binabalita natin? Yes, oo. Sabi ni Secretary, kahapon pa ba yun? Ang sabi niya, oo. Sabi ni Secretary Gibo, Mr. President Trump, although pro-US kami, hindi namin nata mapagbibigyan yung kahilingan mo. Wala kaming darko, pandigma. Wala kaming kapabilidad. Wala kaming kapabilidad, wala kaming darko. Ayun nga. Sa part ng Pilipinas, last na tayo. Buti na lang, yung ibang may kapabilidad, tumanggi ding magpadala Nako, delikado. ng warship. Unahin natin sa Germany. Ayan, mga superpower din yan. Malaking tulong sana ito no? Kung di ako nagkakamali, ang Germany kasama sa G8 yan, Nelson. Diba superpower din yan Ang sabi ng kanilang chancellor na si Friedrich Merz, there was never a joint decision on whether to intervene. That is why the question of how Germany might contribute military does not arise. Kasi sabi niya, wala namang usapan na papakialaman natin yung Iran eh. Kaya wala daw silang hindi nagkaroon ng pagkakataon na makikialam ang Germany, yung militar nila. We will not do so. Kasi ang nagplano lang ata dyan, Israel at US Diba? We will not do, hindi daw nila gagawin yan. This Iranian regime must come to an end. But based on all the experience we have gained in previous years and decades, bombing it into submissions is
in all likelihood not the right approach. Mali nga naman yun. Hindi rin tamang talaga naman eh. Kasi sa panahon ngayon, Nelson, dinidiscourage na talaga ang gera. Oo nga. Di ba? Oo. Well, Kahit saan, oo. ang nagiging katwiran lang kasi nila, hindi, may improvement kasi sila ng nuclear eh. Di ba? Mukhang wala rin naman yata nakita hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon. Naalam mo bigla, yung kay Osama Bin Laden, di ba, sinasabi nila sa Kuwait, sa ano. Hanggang ngayon, walang... Saka yung Iraq dati, yung Ayun. kay Saddam Hussein. Ayun, wala din weapons of nakitang- mass destruction. Nung hinahanap wala din ang palang nuclear power eh. Ang sabi pa ng kanilang defense minister na si Boris Pistorius, this is not our war. We have not started it. What does Donald Trump expect from a handful of European frigates in the Strait of Hormuz that the mighty U.S. Navy cannot manage alone? This is the question I find myself asking. Sabi, bakit yung US di nga kaya? Kami pa kaya? Yun na nga. Diba? Hindi naman namin gera yan. Ang United Kingdom na dito sumama ang loob ni Trump mismo ganun, yung UK sa na yan. UK eh. Kasi sabi ng kanilang Prime Minister na si Keir Starmer, UK will not be drawn into the wider war but noted the economic realities. Ultimately, we have to reopen the Strait of Hormuz to ensure stability in the oil market. This is not a simple task. Kailangan nga daw buksan, pero hindi kami sasali sa gera. Ayan. Yan ang sabi ng UK. At dahil sa pagka-prostrate ni Trump, naibulalas niya ang mga katagang ito, Jen. Ang sabi niya? Ang sabi niya, Agash. ang sabi niya, I am not surprised by their action. Ba? Hindi na ako na-surpresa sa kanilang mga aksyon? However, because I always considered NATO, where we spend hundreds of billions of dollars per year, nanumbat na. Protecting the same countries to be a one-way street. One-way street lang. Puro pakabig. We will protect them, but they will do nothing for us, in particular, in a time of need. Naglabas na ng sentimiento sa NATO, no? Nagsentimiento na. Because the fact that we have had such military success, we no longer need or desire the NATO countries' assistance. Sabi niya, kung ayaw nyo, ayaw ko na rin sa inyo. We do not need the help of anyone. Ayan, nagtampo na si Donald Trump. Kasi nga naman, Nelson, ako man, di ba? Ito mga, bago nangyari sa Iran, lahat ng ginawa ni Trump ay pakikipagkasundo eh. Di ba? Pati nga yung Kim Jong-un ng North Korea kinausap pa niya. At saka yung Ukraine-Russia magkasundo na kayo. Huwag kayo mag-away dyan. Ganun, di ba? Tapos biglang sila ang manlulusob ngayon, mga atake. Di ba? Parang... yun ang masakit na katotohanan. Ito naman ang tugon ng Iran. Iran tumugon. Iran, sabi niya. Sabi ng Iran. Sabi ng Foreign Minister, anong inyong... Bakit kayo nagugulumihanan? Nagugulumihanan talaga eh. Gera yan eh. Bakit ako kayo, nasa Pilipinas malayong-malayo eh. Bakit kayo nagtatalo-talo? Ako ito, Foreign Minister Abbas Araghchi. Hindi ba yun yung kasama doon sa yung Japanese na nagsalita sa... Ay, hindi ito. Hindi ba yan? Yakiniko yun. Pagkain yata yun. Ang sabi niya, bukas naman ng Strait of Hormuz. Pwede kayo dyan dumaan-daan. Puwera lang. Puwera lang ang Amerika, ang Israel, at ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Lahat kayo dyan, pwedeng dumaan. Huwag lang ang US at ang kanilang allies. Parang sinabi nila, kayo lahat, di rin kayo pwede. At meron pa dyan na kondisyon na sinasabi, ha? Ito, usap-usapan to sa social media, ha? Kondisyon nino naman yan? Ng Iran din. Ganon. Gusto nyo makagamit ng Strait of Hormuz? Makadaan ka dyan. Gusto nyo makabili ng langis sa Middle East? Huwag kayong gagamit ng dolyar. Yun na. Gumamit kayo ng Chinese yuan. Pero ng China ang gagamitin. Ayon sa pahayag, ito'y pinag-aaralan pa naman daw, ha? At para itama natin ang balita,
hindi pa naman ito talagang ini-implement. Bagamat may mga ganitong usap-usapang lumilitaw. Pinag-aaralan pa raw ito ng Iran. Ayan. Di, pero parang official statement na nila nung nakaraan eh. Parang nga, no? Oo, di ba? Lumalabas, ano? Parang 3 days ago ko pa narinig yung sinasabi nilang yan eh. Na yung US dollar, ay hindi na tatanggapin kayo. Yun nga. Ang tatanggapin namin ay ang Chinese yuan, pera ng China. Oo. Pero indirectly, Nelson, hindi mo masabihin, kakampi namin ng China. Parang ganun yung ibig sabihin. Ganun di na ba? nga. Oh. Pati yata yung, ewan ko lang, kung pera ng Russia, kasi kakampi din nila ang Russia eh. Oo. Di ba? Oh. Ayun ngayon ang ano dyan. Kaya ang China pala, bagamat alam ko, di ba, binabanggit mo kahapon, kulang din ang petrolyo ang China eh. Yes. Kung kailangan din nila kumuha doon. Oo. Sa Strait of Hormuz. Na magpadaan ng kanilang tanker. Ang kaibahan lang, nakakakuha sila. May nakukuha sila. Oo, nakakakuha sila supply. Ayun. Hindi, plano ata ng US na yung tanker lalagyan nila from China with love. Hindi lalagyan ng US. Papalitan ata yung bandera eh. Di ba? Sumakit pang ulo ni Trump, Jen. Dagdag ganun. pa. Nag-resign yung kanyang US Counterterrorism Director Ba? over war with Iran, si Joseph Kent, Director ng US National Counterterrorism Center. Nasa gitna ng gera ginawa niya yan? Kahapon lang ito nag-resign. Ang sabi niya, tutol ako dun sa military conflict sa Iran eh. Ayan, ang sinasabi ko. Ayoko niyan. Mismong counter-terrorism director pala niya. Ang sabi niya, wala namang imminent threat to the United States. Ayun. Ibig sabihin, alam niya kasi yung mga detalye. So, lahat para ng sa intelligence kanya, report, para sa kanya, hindi naman tayo... Wala tayong panganib eh. Wala Dagli ang panganib na dapat kailangan tugunan eh. Yan. Ba't mo kasi inatake? Parang ganun na ibig sabihin. Yan ang kanyang sinasabi. Oo. Oo. Yan ang kauna-unang high-profile official ng US military na bumaba sa pwesto. Dahil po diyan sa Iran conflict na ito. Sumulat pa pala siya kay President Trump. Ano? After much reflection. Nag-reflect pa eh. Napagmuni-muni pa niya. Talaga namang napag-aralan. Ayun. Director ng National Counterterrorism Center. Effective today, sabi niya. Mag-resign na siya. Parang sampal ito kay President Trump, Nelson. Mukhang nangyayari dito. Di ba unang ginawa ni Trump, itinaas niya yung mga tariff? Oo. Sa mga bansa na papasok ng produkto sa kanila. Tapos makikipag-usap ka sa kanya para ibaba, di ba? Oo. Alam mo ba ngayon, ang ginawa ng China, Jen? May strategy ngayon ng China. Parang ang nangyayari, si Trump, US, dumadami ang kanyang mga kaaway, di ba? Yun na nga. Parang ayaw sa kanya, di ba? Sa mga ginagawa niya. Ang ginawa ng China, magpapatupad naman sila ng zero tariff on imports mula sa 53 African countries simula sa Mayo. Tindi talaga ng... Siniro nila. Yan ang Sabi na, wag na kayo magbayad ng... Yan ang saywar, Nelson, di ba? Yung Amerika, papatawan mo dito, pagpasok mo sa kanila, lugi ka. ang laki. Ang laki ng pataw, di ba? Sa China, sige, sa amin nyo nalang ibenta. Yun. Mga raw materials ninyo, kami nang bibili. Kami nang bibili. Africa dyan, maliban sa isang bansa doon, yung Eswatini. Alam mo bakit ayaw nilang... Eswatini? Eswatini, maliit na bansa ito. May bansa bang ganyan dyan? Meron. Dahil... Ngayon ko lang narinig yun sa tanang buhay ko, ha? Eswatini, Dahil ang Eswatini ay kumikilala sa Taiwan bilang isang... isang bansa? Hindi one China policy sila? Hindi. Kaya hindi sila kasali. Kaya ibig sabihin, importante din yung yung pakikipagrelasyon mo. Ay, totoo naman. Sa mga bansa, lalo na yung malalaki, maayos. Biro ba, Eswatini, maliit ka na, tapos hindi ka pa hindi pa. Pinatulang ka pa ng isang dambuhan ng China. Tinan mo, US. US na nga lang dyan, one China policy. Hindi nila kinikilala ang Taiwan, bagamat gusto nilang ipagtanggol, di ba? Tama, tayo pa kayang Pilipinas, di ba? Dapat magaling tayong makipag-diplomatic relations sa mga malalaking bansang ito, lalong-lalo na kasi pagka ganitong dumating ang krisis, wala tayong... Sinong hihinga natin ng tulong ngayon, Jen? Wala. Ang kapitbahay mo, nakasamaan mo ng loob,
Alam mo ba? At walang gusto magpakumbaba, Nelson eh. Alam mo ba na ang isa sa tatamaan ng pagmamahal o sa gyera niyan sa gitnang silangan, Tatamaan ng ano? nung krisis na yan, Oh. ito matindi dyan eh. Siguro ngayon hindi pa natin nararamdaman. Itong mga magsasaka, yung mga tanim natin. Bakit? Bakit mo nasabing sila ang direct ang tatamaan, Nelson? Dahil ang fertilizer Oo. na ang component niyan ay galing din sa mga Petroleum products Oo. yan. Yes, tama ka. At dahil dyan, alam mo ba ang ginawa ng Department of Agriculture? Ang ating fertilizer kasi ngayon dito, Nelson, imported karamihan. Mapakamahal. Meron tayong mga indigenous pero hindi ating kaya. Nung ako'y nagtatanim pa, na-obserbahan ko yun eh. Noong una akong bumili, ganito palang fertilizer. Wala akong idea kung magkano eh. Isang sako pala Nagsimula yan. ako 1,000 pesos eh. Isang sako? Oo. Ay, mura pa yun. Nung tumagal, kada taon dumadagdag ng 500 na 500. Hanggang ngayon, 3,500 na yata eh. Ganon katindi ang pagtaas at lalong tataas yan. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, ginawa po ng Department of Agriculture? Hulaan mo kung saan sila bibili. Saan sila bibili? Sa China. Kinakausap nila ngayon ng China para pagbentahan tayo ng abono, ng fertilizer. Oho. Hindi ba? Ayun. Paano kung sabihin ng China, ba't namin kayo pagbebentahan? Yung isa niyong Commodore, binastos yung aming Supreme Leader. Oo nga. Oo. Ang aming mismong... hindi ka sabi ko dyan, Nelson, yung presidente kasi ng China, hindi ba pangkaraniwang leader lang, Supreme leader, Maraming mga banginsang ganyan. Kahit sa Japan, hindi yung kanilang mga... Yung kanilang mga emperor, yung kanilang prime minister. Hindi basta-basta karaniwang tao ang turing nila dyan. Yes, tama ka. Parang sa North Korea, ganun din. Ayan, oo. Kaya dapat maging maingat tayo. Hindi ho kasi hindi yung sitwasyon natin kung saan sa Pilipinas, okay lang na bastusin mo yung presidente, di ba? Kung ano sabihin mo. Pero sa mga ibang bansang ganun, ay iba po ang turing nila sa mga bumabastos sa kanilang mga leader. Matindi po yan. Yung repercussion yan. Nako. Paano ito? Crude, petrolyo. Wala tayo. Tapos abono. Wala tayo. Oo. Ngayon, ang kalakal natin dito sa Pilipinas, karamihan puro made in China. Mga raw materials. Pati mechanization natin, Nelson, puro made in China yung mga yan. Yun nga. Di ba? Kahit naman sa Amerika karamihan din ang kalakal nila din, puro made in China rin, Nelson Bagamat ang iba ngayon, sa mga apparel, saka yung mga textile, gumaganda rin ngayon Vietnam at saka yung parte ng Bangladesh. Pero main pa rin, China pa rin sila, Nelson. Yes, oo. Paano ngayon tayo nito? May nagtanong nga sa akin kanina dyan na darating ba ang panahon na mauubos talaga yung petrolyo? Parang, ngayon may nabibili pa tayo na wala tayong mabibili. Pwedeng mangyari Pagdating mo sa gasolinahan, sarado, wala kang mabibili. Ibig sabihin, titigil yung mga sasakyan. Walang mabiyahe. Pwedeng mangyari yan, Nelson. Alam mo, hindi nga malayo. Kasi natatandaan niyo yung pandemya, wala naman nakaisip na hindi tayo lalabas ng bahay lahat, di ba? Sino nakaisip na hindi babiyahe lahat ng eroplano? Naandyan lahat tayo sa bahay lang. Nasa bahay tayo. Nang gano'ng kadaming araw, di ba? At bakit hindi tayo maniniwalang posibleng mangyari yan? Ito ang ginawa dyan. Ito ang ilarawan ninyo. Kasi makikita ho natin kung gaano kalala ang problema. Kasi kahapon, di ba, sinabi mo, meron na bang bagong dumating na mga shipment? May pumasok na ba? Papunta ng Pilipinas? Wala nga po. Hanggang ngayon pala. Ang katunayan, yung IEA, International Energy Agency, yung mga bansang kasapi niyan, nagkasundo, para hindi tayo magkaroon ng problema, yung mga reserba natin, ilabas na lang natin. Yes, Ibig sabihin, matindi ang problema po. Nangyari raw yan dati, Nelson, panahon ng pandemya din. Noon. Pero mas malaki daw ilalabas nila ngayon. Mas malaki. Ito pong bansang Spain, nag-decide na Yan. Maglalabas sila ng 11.5 million na bariles ng reserbang langis. Siguro, ang laki ng, ang dami nito 11.5 million barrels. Pero ito ay 90 days lang tatagal, 3 months.
At hindi mo pa alam kung 3 months para lang sa kanila dyan. Yun na nga. Hindi, kasi kung ikakalat mo sa buong Sandali lang mga yan. bansa yun, Ubus yan. Oo. Paano kung pagkalabas ng mga reserbang ito, wala nang sumunod na reserba? Oo. Hindi ba? Kaya malaki nga po ang problema natin at ito dapat hindi ito napakaseryosong bagay nito, no? Totoo. Oo. Ngayon, aywan ko lang kung ano option natin yan. Bagamat sabi nga ng Pangulo, nag-iisip tayo ng mga kaparaanan, di ba? Na pwedeng gawin. Kasi talagang kung ang petrolyo ang pag-uusapan, dependent talaga tayo sa ibang bansa. No? So, bagamat meron tayong mga natural gas, hindi naman natin 100% din nagagamit yun. Ayaw nga, oo. Di ba? Ayun ba Petrolyo pa rin. Yung ba babae, yung ba yung... Yun yung ano, yung binabanggit mo pangalan kayo na, ano pangalan yan? Yung sa... si Sarah. Spain. Si Sarah, oo. Energy Minister. Ng ano, Oo, ng Spain. Sarah Agezan. Oo. Agezan. Baka nga kilala ni Patrick de la Rosa yan eh. Ay, oo, taga Espanya siya, di ba? Barcelona. Sabi Barcelona. niya, doon nga daw tayo bumili ng langis dahil mas mura pa sa kanila. Oho. Ang ano mo lang dyan, ang problema, transportation cost. Yung layo ng Espanya. Oo. Mahal din, di ba? Kaya kung makamura ka man doon, ipapatong mo rin yung transportation cost, mahal pa rin yan. Oh. Yan ang problema po natin yan. Hindi, ako may suggestion ako, Nelson. Ayan na, yan na. Sinasabi natin. Ito na ang solusyon. Kahit naman nagkaganyan tayo, yung mga smuggler ng oil, kausapin natin. Baka marami pa. Baka marami pa sila nakatago. Marami nakatago. Diba? Ako sa tingin ko, baka meron pa yan eh. Oh. Dapat lang sabihin mo, hindi mo namin kayo huhulihin. Hindi, bigyan namin kayo ng amnesty. Yung mga smuggler ng ano dyan, produktong petrolyo. Baka nga hanggang papasukin nyo na. Baka naman dahil kaya hindi tayo naubusan ng binebenta. Kasi yung mga yan, nakahimpil lang sa may dagat ng Tawi-Tawi, sa may Andyan lang. Sambuanga, kung man yan. Di ba? Pasilip-silip lang yan eh. Pag may nakita silang barko, medyo tagigilid ng konti. Tapos, pag nakalusot, tutuloy na ng Subic yan. O kaya Maribeles Bataan. Di ba? Palitan ng tanker yung mga yan dyan sa karagatan eh. Totoo yan. Yun na lang. Kausapin siguro natin. Alam din naman ano yan. Philippine Navy tsaka ng Philippine Marines eh. Saan ba nakahimpil yung mga yan? Coast Guard. Yan muna, gamitin natin. Baka may mapakiusapan kayo. Di ba? Oo nga. Ako sa tingin ko, kung gagawa ng kaparaanan yan, nako, pwedeng ano yan. Nelson? Baka naman sabihin nila, teka muna. Ma-extend man lamang na kahit mga 30 araw pa. Dahil sasabihin nila, Oh. teka muna Jen, huwag kang maingay Na-deliver na namin sa mga gas station. Na-deliver na eh. Napabigay na ba? Bagsak presyo pa namin Bagsak, naibigay eh. Lugi nga niya kami, Lugi bigla kami, palang pumalo bigla ang presyo. pumalo, Di ba? Kasi kung smuggler naman yan, hindi magbabayad ng bus yan eh. Oo nga. Di ba? Ay, nako. Yung palang Kenya, Jen, natuwa ka agad Nagpasalamat ka agad sa China eh. Yung Kenya, Di ba? Zero tariff sila, Zero tariff. Oo. Ang sabi ng Kenya, tataas ang ang kita ng magsasaka namin dito. Oo. Dadami ang pamumuhunan sa pagpoproseso ng mga produktong agrikultural. pakinabang agad sa kanila. Ayon kay Agriculture Secretary Mutahi Kagwe, ayan si Mutahi, kilala ko yan Ay, nasa Kenya na pala ito ngayon. Meron tayong dyan, di ba? Oo. Taniman Mas magiging competitive daw po sa China ang mga produktong tulad ng tsaa, kape, abukado, Yan. at macadamia nuts. Sa kanila ba galing ang macadamia? Sa kanila Napakasarap ga- niya oo. parang macadamia nuts na yan, ano? Papasok daw sa China ng walang buwis ang sariwa at prosen na abukado, bulaklak, gulay at iba pang pananim. Paldo-paldo pala talaga sila. Dati, may ipinapautaw na kung ano-anong mga buwis daw dyan sa mga produktong ito. Depende kung sa anong klase. Ayun. Tuwa sila ngayon. So, Opportunity ito nangyari sa kanila. ang nangyari ngayon, Jen, sa mata ng maraming mga bansa, Parang kontrabida si Donald Trump. nagbaliktad. Kasi Jen, tayo, ang movie making industry kasi Ay, Hollywood, monopolize ng US no? Pati mga Kaya talent. kapag ka nanood ka ng pelikula ni Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme, yung mga mga action. Yes, May mga gera. Oh. Laging kontrabida, Russia, Yeah. Soviet,
China. Oo. Laging kontrabida yan. Hindi pa Totoo. naging bida yan eh. Oo. Oo, maliban dun sa... Pero sa totoong buhay ngayon, parang... yung pelikulang Peacemaker, panoorin mo yung maganda yun eh. si ano yan, si... Oo. Di ba, laging kontrabida kung hindi yung sa Middle East na mga bansa, Tama. China, Russia, doon sa Peacemaker, kontrabida yung... si Richard Gere ba yan? Medyo luma na ng Peacemaker, di ba? yung isa pa, hindi si Richard Gere, yung medyo, ganun din yung buhok. Oo. Si... Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger. Hindi. Masyado malaki katawan. Ganun ba? Medyo ano yan, yung mature na yung mukha. Oo. Yung George Clooney. George Clooney. Yan. Mga luma pa. Oh, panoorin mo yung maganda. 90s yan eh. Natuwa ako dyan sa 2000. pelikula na yan dahil sa... Una, akalain mo mga kontrabida yung mga stereotype ba? Oo. Lumabas dyan. Sila rin yung kontrabida. Ganon. Yung mga bida kontrabida eh. Oo. Oo, pakana pala nila eh. Ha? Nako. Eh, yung pala ngayon, parang nagkakatotoo dyan. Ha? Dati kasi lumulusot lang sa Hollywood yung pelikula ni Jet Li at pelikula ni Jackie Chan, eh, no? Para mo mapapasok sa Hollywood. Di ba? Ay, napakalaking impluensya pa naman ng pelikula. Totoo. Dahil alam mo ba, noong araw na nasikat si Bruce Lee, Oo. pagka meron daw sa Amerika, Chinese, iniiwasan na eh. Oo. Kasi baka mabugbog sila. Natakot sila kasi mga karatista si akala Jet nila Li. lahat mga magaling. Oo. Tapos tayo ng mga pang Pilipino, pinanood na sa atin, bata pa tayo, Combat, yung mga pelikulang gera, Oo. kontrabida China, kontrabida... Yung hapon, may mga ganyan, no? Niraratrat lahat ni Fernando po yan, eh. Kaya gano'n na nangyari. Oo. Ngayon may social media, nabalansi ang mundo. Oo. Nakita natin kung sino talagang mga loko. Sino talaga ang kontrabida sa totoong buhay, ano? Well, Hindi lahat, di ba? yan ang realidad ngayon, Nason. Lalo Yes. sa panahon nang may krisis tayo. Oo, mahirap. Ang krisis na kinakaharap natin, itong petrolyo. Yes. Buong mundo. Totoo yan. Di ba? At hindi pwedeng may krisis na tayo, kaaway pa natin yung kapitbahay natin Ayun. ng mga bansa, di ba? Oo. Ay, naku. Well, dito naman sa bansa natin, Nelson, Yan ang sinasabi ko. Importante yan. Ituloy na natin yung binabanggit mo kayo na, yung kay BP Sara Duterte. Ano ba nangyari? Hindi Bago lang tayo magtapos, ano? Nag-ano na kasi Quarter kanina, na, oo. yung Justice Committee. Oo. Napagpasyahan nila na ituloy-tuloy na po ang impeachment hearing. Okay. Public hearing na sila. Dahil sa may sufficient in substance, sufficient in form, kanina ay napagpasyahan na may grounds para ituloy ang pagdinig. Ayun, Yung oo. grounds na. May basihan na. Ang ganda ng saya ni Congresswoman Jervil Luistro, no? Bagong tahi yan eh. Oo. Pinatahi pa sana yan eh sa... Pati yung alampay ba? yun? Alampay, Ba, si Janet Garin din na nagpahuli, oh. Oo. Aba naman, oh. Mga ano yan eh. Ha? Oo. Pilipinyana yan eh. Oh. Galing yan sa... Yung tela niyan, binili sa... Lumban, Laguna. Oo, sa Laguna. Pero kailan na? Kasi magre-recess sila this week, eh. Ang balik nila parang second week na ng April. May habol pa dyan kasi kahit na sila ay naka-recess, kahit naka-break, Oh. pwede silang mag-hearing. Magpapatawag ng Oo. special session Meron silang mga petsa ng inilabas. para lamang dinggin itong usapin ng impeachment kay BP Sara, ganun ba? Yes. So, Dire-diretso. Napaka-special talaga ni BP. Hanggang no? April 29 nga ito eh. Oh. Oho. Hindi pa nila in-express, ano? Ay- Kung sa kanila, in-express na nila, sinubukan na nilang yan. Eh pagka in-express, natatakot sila na... Siyempre, pagka in-express mo, kung hindi ka makakuha ng boto, edi wala na. Hindi, ako naman, habang tumatagal yan, nakita mo, dumadami na yung mga politiko ngayon na nagsasabing hindi susuporta sa impeachment. Ayun ang problema. Di ba? Wala silang numero eh. Yata eh. Ha? Yung kabuuan, yung plenaryo. Doon sa Justice Committee kasi, parang 40 lang atang mga mababatas na nandyan eh. Dito, hindi nila mapabilis kagaya ng dati Oho. dahil may ruling na yung Supreme Court eh. Dapat ganon. bibigyan mo ng pagkakataon yung... Oo nga pala itong huli, no? Nagkaroon na nga pala ng desisyon ng Supreme Oo, Court. dapat mag-hearing kayo. Nako. Unless yung expressway nga yung sinasabi mo na Oo. bilisan. Idaan ka agad sa
O 1/3 ba yun? Nabotohan? 1/3 na botohan. Nagpaparamdam din ang ilang mga miyembro ng Kamara na parang hindi sila interesado sa usapin ito. Di Kasi ba? ito, committee, Justice Committee lang to eh. Dati kasi maraming interesado kasi nung nakaraan yung 19 Congress, maraming interesado kasi maraming paldo nung mga panahon na yun eh. Ngayon ata parang wala eh. Wala doon nagpaparamdam. Nelson. Wala ng budget. Walang paano ngayon nagagawin natin dito? Ay, nako. Sa party naman, nakita, di ba nung nakaraan ay mukhang nagpahayag yung grupo niya na Congressman Ronnie Puno na meron ng disgusto sa pangunguna ni Speaker Bogie Dinason. Ngayon naman, 3 malalaking partido politikal ang nagbigay naman ng pahayag para suportahan po ang pangunguna ni Speaker Bogie D. Ito, una, ito pong Partido Federal ng Pilipinas. Ang Partido Federal, ito yung sinakyang partido ni Pangulong Bongbong, no? Tama ba? Tama, yun. tama, O, PFP. At bukod dyan, ay nasa na nga ba yun? Wala dito sa aning Parang 3 ito na partido politikal na naglabas ng kanilang mga statement ukol dun sa kanilang pagbibigay ng suporta kay Speaker Bogie D. Nelson. Asan ba yung iba pa? Hindi ko nakita eh. Ito yung sinasabi natin kanina, yung Partido Federal. Ayan. Bukod dyan, Direk, mayroon pang isa mayroon pang 2. Ano pa yung 2 grupo? Yan, Nationalista Party, Nelson. Ayun. Nationalista Party. Oh. Tapos mayroon pang isa. Yung pangatlong grupo. Ayun, Nationalist People's Coalition, NPC. Yun. Silang 3 po ay halos isa naman ang nilalaman ng kanilang statement Ano sabi? na nagpahayag po sila ng buong pagsuporta sa pamumuno daw po ni Speaker Faustino Bogie D. At inilalarawan daw po nila si Speaker D bilang pinuno na may malino na layunin at malasakit po sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Ito yung statement sa part naman ng Partido Federal. Ayon po sa Partido Federal, nakatuon daw po ang pangunahing tungkulin ng Kamara de Representantes sa pagpapabuti ng buhay ng Pilipino. Bawat pondong inilaan daw po sa pambansang budget, alam mo, may issue kasi ng budget, kasi nga sabi ni Congressman Ronnie Puno, wala daw bumababang budget sa kanilang mga distrito, Nelson. Hinahanapan na raw sila ng kanilang constituent eh. Sabi daw po, ang pondong nilaan sa budget ay katumbas daw po ng serbisyong panlipunan mula sa pagpapatayo ng mga classroom, pagpapalakas daw po ng opisina at paggawa ng mga kalsada hanggang sa pagsuporta daw po sa pamilyang nangangailangan. Kaya, sa bahagi daw po ng Partido Federal, ang mabuting pamamahala ay isa daw pong collective responsibility, Nelson. Ayun, collective responsibility. Hindi lamang ng speaker. Yan. At para daw po sa kanya, kailangan ng matatag na pamumuno, kooperasyon at tuloy-tuloy na pagtutok sa paglilingkod para malagpasan ng kasalukuyang krisis. Bagay, sabi din naman ni Congressman Ronnie Puno, hindi naman sila magtatangka na pababain si Speaker D kasi wala din naman silang numero, Nelson. Mas marami pa rin ang mga miyembro ng Kamara de Representante na, sumusuporta sa pangunguna po ni Speaker Bogie D. Ayun. Alam mo naman, ang mga politiko dito sa atin, habang nag-aaway-away, lalo din tayong, yung stability ng ating bansa na sasakripisyo din eh. Oo, diba? totoo yun. Sa panahon ng krisis, dapat, maipakita natin sa ating mga kababayan, una, sa mga leader politika, at leader ng ating pamahalaan, kahit pa paano sana may pagkakaisa at pagkakasundo mo lang. Oo. Diba? Kasi kung sila po nag-aaway-away, walang mararating ang bansa natin. Totoo. Malulugmok tayo ng gusto. Diba? Ano palagay mo? May hahabol ka pa ba? Batiin na muna natin, Jen, Sino yan? Kuya Abedula. Nanonood ngayon eh. Kaabe, Dula. Oo. May kasama pang CEO. Aba, akalain mo. Chief Executive Officer. Si Dennis Soliman ng Pampanga. Aba, CEO siya ng ano? ng isang malaking kumpanya, Jen. Ganon. Ng langis. Wow! At Langis ng Tusino yan. Tusino. Lang- Pampanga eh.
baby oil. Hindi ko alam, wala nakalagay eh. Ayun. Congratulations po sa kanila, no, ha? Sa mga taga riyan po sa Pampanga. Ito namang isa, ayun, ito. Nagpapabati din daw po mula sa mga taga Iloilo, ang tagapangasiwa po sa Iloilo, Caserio Vista. Pati na rin po ang kanya may bahay, ang ka Jenny Vista. Ayan. Anong Iloilo yan? Iloilo South o Iloilo North? Ayun. Happy 13th wedding anniversary po kay Ka Aris at Ka Sara Bautista mula po sa Pineda, distrito ng Metro Manila East. At happy 55th anniversary naman ng lokal ng Bakong, distrito po ng Bataan. Ang pagbati mula po kay Dale Amor Ramirez. Maligayang ika-55 anibersaryo. Isa yung 55 years. Ito naman, ika-55 anibersaryo, Nelson. Iba daw pagbati, pero lokal din ng Bakong. Oo. Pares. Mula po naman kay Emmanuel Gabriel. Happy birthday po kay Angel Sam Gesite ng Muntalban. At happy first birthday! Oy, baby Danvic Gianis de Guzman. Mother Gracie de Guzman. Oy, anak mo, Grace? 1 year old na pa rin anak ni Grace? Aba, parang kailan lang, ano? Oo. Kasi kinasal siya parang 5 months. Tapos, ayun, baby Danvic Gianis de Guzman. Happy birthday sa'yo. Record mo, Gracie, ha? Para pagtungtong niya ng grade 1, ipaulit mo itong video ito na binati siya ng palatuntunan sa ganang mamamayan. Yan. Ang pagkagwapo-gwapong anak ni Gracie. Ano, ha? Ayan. Sino pa? Nelson, baka meron ka pa dyan. Wala. Meron pa yan. Ihabol mo na. Bumabati yung mga taga-UAE dyan, ha? United Arab Emirates. Ayan. Wala lang mga pangalan. Ayun. Si Kuya Brian Pormanes. Ayun. Yeah. UAE. Ingat po kayo sa UAE. Sabi naman ni, mga taga riyan po sa Buog, Zamboanga del Sur, Nelson. Sabi po ng ka Jo Salvador, Jen, 104 pesos na ang diesel sa amin. Nako po. Pero, halos hindi namin maramdaman ang presyo kapag nakikinig kami sa inyong dalawa. Siyempre naman. Iba talaga kapag nakikinig sa saganang mamamayan. Ano nangyayari daw? Masaya kami. Ayun. Lalo na kung babatiin nyo si Ka Gilray ng Buog Zamboanga del Sur. Yun. Birthday po niya kasi. Napakarami po nanonood ng programa ninyo dito sa Buog Zamboanga. Ayan. Kadyo, salamat po ng marami, ha? At patuloy niyo po ikinakampanya ang ating mga palatuntunan dyan po sa inyong lugar. Ayan. Saka si Ka Romy Estorque Jen, ha? Lagi yung nakasubaybay sa atin. Saan naman si Ka Romy ngayon? Andyan lang sa ano. Tabi-tabi? Ayun. Ka Romy, kamusta na po kayo, ha? Oo. Ayun. Okay na tayo. Hindi ko makita yung iba pang mga dapat. Kapag hindi wala sa programa, labas ng labas eh. Pero pag nagpo-programa na, ayaw lumabas eh. Oo. Si Kuya Benny Valle, yan, no? Laging may picture. Ka Benny Valle Sr. Nanonood. ng Las Piñas. Ate Malu del Rosario. Oy, si Ate Malu. Amerika. Di ba wala pa plano umuwi sa Ate Malu? Wala. Parang napapasarap to sa Amerika, no? Kasi pag uuwi siya, sasalubungin natin. Pwede. Okay na tayo. Ito na po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Ang programang favorite ng bayan. At sa umaga, alas 5, mga balitang kumpleto, totoo, 100%. Bye!